Ngunit ang pinakamahalaga sa stream ni Jihan ngayon ay ang pag-amin niyang siya ay kapatid na manugang ng Sword King. Nagsimulang maniwala ang mga nanonood ng kanyang stream nang makita siyang nasa tuktok ng Sword Palace. Sinabi ni Jihan kay Siha na umatras ng kaunti para mas makita ng mga manonood ang background niya. Mas marami pang manonood ang nag-engage nang marinig ang pangalan ni Siha dahil alam nilang anak siya ng Sword King. May isang manonood na nagpanik nang makita ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang mga paa ni Jihan ay nababalot ng makapangyarihang aura. Tinapak niya ang kanyang paa sa sahig at lumikha ito ng malalaking mga guho. Ang crack ay umabot mismo sa estatwa ng Twin Sword na nasa tuktok ng Sword Palace. Ikinabigla ito ng lahat, pati na ang dalawang babaeng ito. Ipinahayag na landmark ng Korea ang lugar na ito, ngunit hindi ito masyadong inalala ni Jihan. Sinuntok pa niya ang kanyang kamao patungo sa estatwa. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga nanonood tungkol sa mga susunod na mangyayari. Sa isang suntok mabilis na nawasak ni Jihan ang Twin Sword statue, tumaas ang bilang ng mga nanonood mula 20,000 hanggang mahigit na 100,000, hanggang umabot na rin ng higit 1,000,000 na mga kasalukuyang manonood. Binomba ng sistema ang ating bida ng maraming abiso dahil sa kanyang ginawang aksyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, siya ay naging isang internet sensation. Napansin niya rin ang dami ng mga negatibong komento mula sa mga tao. Karamihan sa mga taong galit ay may Twin Sword logo sa kanilang mga larawan, na nagpapakita ng kanilang pagiging miyembro ng fan club ng Sword King family, na naging dahilan din sa pagkamatay ni Siha. Ang mga ito ay nagsimula sa pagtatanggol sa desisyon ng Sword King, ngunit habang dumadaan ang panahon, ang kanilang paghanga ay nauwi sa galit at puot. Dahil si Siha ang tanging may kaugnayan sa Sword King, ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya. Dahil dito, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nauwi sa malupit na pagpanaw ni Siha. Labis na nagalit si Jihan sa pag-alaala sa mga nangyari, ngunit sa kasalukuyan, nais niyang baguhin ang kinabukasan. Gusto niyang makuha ang atensyon ng mga tao, maging ito man ay maganda o masama. Pagkatapos, sinabi din ni Jihan sa lahat na hindi na muling babalik si Hajin sa Korea. Lumapit siya sa kamera na may seryosong ekspresyon sa mukha. Dala-dala niya ang recording na magpapatunay sa kanyang sinabi. Idinagdag pa niya na iniwan ng Sword King ang kanyang anak para sa isang babae. Pinalabas ang recording at nalaman ng lahat ang totoong nangyari. Nakikinig din si Han at Lim sa mga kaganapan, dahil dito ang buong bansa ay natahimik sa revelasyon ni Jihan. Pagkatapos ng pag-play ng recording, agad na tiningnan niya ang ekspresyon ng kanyang pamangkin. Ngumiti si Siha dahil nabunutan na ng tinik ang mga tao, at least alam na ng buong bansa ang dahilan kung bakit sila iniwan ng tinaguriang Sword King. Pagkatapos ay lumabas si Siha sa publiko, at ipinakilala ang sarili bilang anak ng Sword King. Sinabi niya sa lahat na mayroon siyang ibabalita. Kahit na ito ay biglaan, ipinaalam niya sa lahat na ibibigay na niya ang Sword Palace sa pamahalaan ng Korea. Wala siyang intensyon na tanggapin ang mana mula sa isang taong iniwan ang kanyang bansa at pamilya. Ang buong gusali ngayon ay pwede na magamit para palakasin ang mga manlalaro sa bansang ito. Tahimik lang si Jihan habang nagsasalita ang kanyang pamangkin. 30 minutes bago ang kanilang broadcast ay na-explain niya ang mga bagay-bagay para sa kanyang pamangkin. Nagtaka si Siha sa ideya ng kanyang tiyuhin na i-donate ang Sword Palace sa gobyerno. Chinek pa ng kanyang pamangkin kung lasing na naman ba ang kanyang tiyuhin. Agad din itong kinlaro sa kanyang tiyuhin kung bakit nila ipapamigay ang mga bagay na sa kanila. Ngunit hindi ito ma-explain ni Jihan sa kanya, hindi siya makaisip ng simpleng eksplanasyon para maintindihan ng kanyang pamangkin. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga tao ay nagwawala sa galit laban sa Sword King, at naging dahilan ito upang gumawa ng aksyon ang gobyerno at kunin ang lahat ng ari-arian ni Hajin. At ito ang nagdulot kay Siha na walang mapuntahan. Hindi ma-explain ni Jihan sa kanya na alam na niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Sa kabutihang palad agad naman pumayag si Siha na nagdulot naman ng pagkalito sa ating bida dahil ang kanyang suhisyon ay sadyang hindi katanggap-tanggap. Ngunit sinabi lang ni Siha sa kanya na naniniwala siya sa desisyon ng kanyang tiyuhin. Lalo pa ngayon na matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong pag-uugali ng kanyang tiyuhin. Ngayon, tunay na namangha si Jihan sa kung gaano kabilis lumaki ang kanyang pamangkin.
Samantala, patuloy na binabalaan ng mga miyembro ng Sword King family si Siha tungkol kay Jihan. Sinasabi pa nila na siya'y niloloko lang nito. Ang kaganapan na ito ang pangunahing misyon ni Jihan, gusto niyang makuha ang lahat ng galit ng kultong ito para hindi na nila pakialaman si Siha. Ngayon para sa huling aksyon, kinuha ni Jihan ang kamera, hindi ito inaasahan ni Siha. Patuloy si Jihan sa pagsasalita sa harap ng kamera, hinggil kay Sejin, kahit na hindi na ito kasama sa kanilang script. Ngunit ang pahayag na nagpukaw ng atensyon ng lahat ay nang sabihin ni Jihan na ang Sword King ay isa na lamang nakaraan. Ibig sabihin ay wala na itong halaga sa bansa. Personal niyang tinukoy si Sejin at sinabi ni Jihan na alam niya na pumunta ito sa Japan dahil hindi na siya umaangat sa Korea. Ipinahayag ni Jihan na dapat manatili na lang si Sejin sa Japan dahil sa lalong madaling panahon ay siya ang tatalo dito. Ipinahayag niya ito at nag-udyok sa mga manonood na ma-excite sa labanan ng Korea at Japan. Nang magtapos na ang kanilang broadcast, tinanong ni Siha si Jihan kung kailangan ba niya talaga sabihin ang mga yon kanina, dahil kasi doon nagdulot ng galit ito sa buong Korea at Japan. Dahil din sa mga kaganapan mas nakumpirma ni Siha na ang kanyang tiyuhin ay nagbago na parang ibang tao na ang kanyang kaharap ngayon. Hindi naman ito naghatid ng sorpresa kay Jihan. Sa isip niya hindi niya talaga ito magagawa kung hindi siya namatay at bumalik sa nakaraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap may pumindot sa doorbell. Ito ay nagbigay alarma kay Siha, akala nito na andito na ang mga tao para habulin ang kanyang tiyuhin. Ngunit alam ng lalaki na hindi ito ang sitwasyon, alam niya ang taong nasa labas ay makakatulong sa kanila para makakuha ng maraming pera. Samantala, sa Tokyo, Japan, may isang lalaki sa isang kwarto na nagbabasa ng balita tungkol sa Japan at Korea. Ito ay walang iba kundi si Yoon Sejin. Ang babae na nasa kanyang tabi ay nagising nang mabasa niya ang mga artikulong ito patungkol sa kanya. Dito natin nalaman ang pangalan ng kanyang bagong kasintahan, at ito ay si Shizuru. Tinawag ni Shizuru ang Sword King bilang Sejin. Pero sinabi ni Sejin na tawagin na siyang Yuhei ngayon. Ngunit niyakap siya ni Shizuru at ipinahayag na para sa kanya siya pa rin si Yoon Sejin ang numero 1 player ng Korea, ang Sword King. Hinawakan nito ang pisngi ni Sejin at sinabing ang identity nito ay hindi kailanman magbabago. Habang papalapit na silang maghalikan, dito makikita natin ang kakaibang aura sa kanilang paligid. Pinahayag ng babae ang kanyang pagmamahal kay Sejin. Dito nalaman natin na nais nitong mapanatili ang Sword King para sa kanyang sarili lamang. Ito na po ang katapusan ng kwento. Kung